Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa totoo lang, nung nangyari to, kanina may Chief Torre naman, as I told you, we had a great relationship. Ngayon, pinag-aaway kami, ang tingin ko. Walang hidwaan at maayos ang kanilang relasyon. Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa gitna ng mga balita na may hindi sila pagkakaunawaan ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Ayon kay Secretary Remulla, pawang misinformation lamang ang mga nakasaad sa social media na tila daan upang pag-awayin sila ng dating PNP Chief. Dagdag pa ng kalihim, hindi totoong usapin na kaya ito naalis bilang PNP Chief ay dahil sa hindi inaprobahang 80,000 pieces ng baril na planong bilhin para sa pambansang pulisya. And I still maintain and I would like to give him credit na tinanggihan niya talaga as I recommended. So yung pinakitang hindi siya nakapirma, that was a NAPOLCOM resolution entirely different from the purchase. Wala talaga. So General Torre did not do anything wrong. Nag-cooperate siya sa akin, nag-confirm siya, okay kami doon sa issue na yan. Sa katunayan, noon pa man ay pinaalalahanan pa ni Remulla si Torre na pag-aralan at maging maingat dahil sa congressional insert patungkol sa bagong armas. Kaya sinabihan ko si General Torre, dahan-dahan siya kasi siya magiging recommending authority. I have the dates. One was last 2 Thursdays ago and the other one was last 2 Tuesdays ago na nag-usap kami. At pareho kami sabi niya, Sir, these are exact words. Sir, we do not need the rifles. Ayon sa DILG at NAPOLCOM, fake news ang kumakalat na larawan sa social media dahil patungkol sa designation ng third level positions ang nakasaad sa resolusyon at hindi ang pagbili ng armas para sa PNP. So this is the other signed document by the National Police Commission and NBAC on the designations of General Nartates and 12 others to different posts. So it's not about the rifles. So wala po katotohanan niya. Just to make it clear, kung tignan niyo yung social media post na yun, NAPOLCOM commissioners ang nakapirma. NAPOLCOM commissioners have no business in the PNP purchase of rifles. So you can conclude na hindi ko siya kasama. Samantala, nanindigan din si Remulla na nakabatay lang sa kung ano nakalagay sa National Expenditures Program o NEP ang budget na kanyang nilalagdaan. Basta hindi kasama sa NEP ng Presidente, very clear ang understanding namin na hindi ko pipirmahan. So lahat ng mga insertions na nilalagay sa department ko ay from the very start na naging secretary ko, hindi ko talaga tinatanggap. Insertion Basta insertion red flag para sa akin. Para sa akin Basta insertion yan, red flag para sa akin. Hindi ko na masasagot yun, pero basta dumating sa desk ko na insertion at wala sa NEP, pinapareview ko sa staff ko, doon lang kami sa budget ng Presidente binibigyan. Ayon naman kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., may tamang prosesong sinusunod ng PNP patungkol sa procurement ng kanilang gamit. And the very ultimate one is yung ating assessment and need analysis. Kailangan pa ba natin and so on and so forth. So, with regards to that fund, of course, when I look at initially at the funds of the PNP, nowhere I can find that 8 billion. So, katulad ng sinabi ng ating SILG, it is a congressional infused fund for the PNP. So, congressional, dalawa po yan, insertion, whether Senate or the Congress, doon po sila mag-insert. Itong si Remulla, nalagay lalo sa alanganin ng masibak si General Torre kasi lumalabas na di umano, isa sa mga dahilan o baka yun nga ang pinakadahilan ng pagsibak kay General Torre, yung hindi niya pagsang-ayon doon sa malaking transaksyon. 8 billion pesos ang halaga ng transaksyon na yon. Bibili ang PNP ng 80,000 na mga assault rifles. Ang halaga ng bawat assault rifle na yon ay 100,000. Kaya 80,000 na assault rifles times 100,000 bawat isa. 8 billion! Ang laki! Ang laki. Ang problema, hindi pinirmahan ni Torre. Hindi sang-ayon si Torre. O, sabi ng marami, yan ang dahilan. Bakit sinibak si Torre? Bakit sinibak si Torre? Ngayon, nung una, DILG lang ang nagsasalita. Sabi ng DILG, hindi totoo yan. Pero ngayon, dahil hindi talaga tinatantanan ang PNP at ang DILG, si Remulla na mismo ang sumagot. Kanina, nagsalita si Remulla, sabi niya, hindi yan totoo. Pinapasinungalingan ko yan, hindi totoo yan. Hindi yan pinirmahan ni General Torre, pero kahit ako, hindi rin ako sang-ayon dyan. Kaya huwag nyo kaming pag-awayin ni Torre, pareho kami kontra dyan sa proyekto na yan. Yung pagbili daw ng sanang 80,000 na assault rifles.
Ay kung kontra pala siya diyan, siya ang DILG secretary, dapat hindi na nga inilabas yung letter na yun. Wala na dapat nag-circulate na ganun. Ay bakit hinihingi pa rin yung stand ni Torre doon? Ibig sabihin, kung sumang-ayon si Torre, parang magkakaroon na ngayon ng rason si Rimulya. Ako, okay na rin ako. Okay naman kay General Torre. Ang problema nga, hindi nag-okay si General Torre. Alangan namang ipilit ni Rimulya. Di ba lalagay talaga siya sa alanganin? Kaya, kanina, ang sinasabi ni Rimulya, hindi daw totoo na magkaaway sila ni Torre. Pinag-aaway lang daw sila eh. Ang totoo daw, si Torre hindi sang-ayon diyan sa project na yan, na pagbili ng 80,000 na assault rifles. Siya naman daw, ganun din, hindi rin daw naman siya sang-ayon doon. Kaya wala daw silang away diyan ni Torre. Hindi daw siya doon. Ang kailangan kasi diyan na ipaliwanag rin ni Rimulya. Saan ba galing yung proposal na yan? Sino ang nag-propose niyan? Kasi may lumalabas na may kumakalat na ang supplier sana nung mga baril, sana nun, magsusupply sana, anak ng USEC ng DILG. Anak ng USEC ng DILG. Kaya talagang sila yung gumagalaw nun. At syempre, sasabihin ni Rimulya, hindi niya yan alam. Pero bakit nag-circulate? Bakit kumalat yan? Bakit kumalat yung papirmahan na yan? Nakalagay pa doon, ang proyektong ito ay pupunduhan, kung matutuloy ito, pupunduhan ito sa insertions sa Kongreso. Pagka-insertion sa Kongreso, sinong lalakad niyan? Siyempre siya. Siyempre siya. DILG sino bang kakausap kila Romualdez? Sino kakausap kila Romualdez? Parang ang nangyayari nga dito, parang halos luto na sana, inaasahan na nila. Ibig sabihin nakatimbre na sa Kongreso, at okay na sa Kongreso na ipasok yung insertion na yan. Kumbaga sa Malacanang okay na rin, okay na, alam na nila Lucas Bersamin. Sa DILG okay na rin. Ang kailangan na lang talaga yung entity na magre-request ng pondo at saka yung nagpo-propose ng proyekto na yan. Ang problema, ang nagre-request ng pondo na yan at ang magpo-propose niyan PNP. Kaya lang ayaw ng PNP chief. Doon ang problema. Okay na sana sa Kongreso siguro, may nakakomit na doon. Nagkausap na. Sa DILG naman, USEC nga daw ang supplier. Anak ng USEC yung supplier eh. So si Rimulya, siguro ang kondisyon ni Rimulya, ako kung okay sa inyo, okay na rin sa akin yan. Di alam na, sa Malacanang din, nakatimbre na. Kila Lucas Bersamin yata. Ang problema, si Torre. Si Torre hindi pumirma. Di wala. Di alam nga namang si Rimulya, pumayag pa siya dyan na ayaw na nga ni General Torre. Maiipit siya dyan. Ang lalabas niyan, ayaw ni Torre, gusto niya. Ngayon, sinibak si Torre. Anong dahilan? Dahil magkaiba ang posisyon nila. Ayaw ni Torre, gusto niya. Kaya siyempre, yung pag-ayaw ni Rimulya doon, expected na yun. Alam nga naman, ayaw na ni Torre. Pipilit niya yun, maiipit siya doon. Anyway, kaya ngayon, nagkakandara pa si Rimulya kadidepensa. Siya na mismong nagsalita. Dati, hinahayaan niya yung DILG, nag-release ng statement. Ang problema, yung statement ng DILG, sa halip na maidepensa si Rimulya, lalong nadidiin si Rimulya. Unang-una, hindi dininay yung proposal na yun na pagbili ng baril. Hindi dininay. Pangalawa, hindi rin dininay na hindi sumang-ayon si Torre doon. At ang sinabi na lang ng DILG, kahit naman daw si Rimulya, ayaw din. Ano na yun? Mahirap nang idepensa talaga yun. Kaya lang yun, sinisikap ni Rimulyang i-save ang sarili niya. Kasi nalalagay siya sa alanganin dyan sa na yan eh. Hanggang pa naman ngayon, usap-usapan pa rin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.